Tonyans! Muling nagbabalik ang SS Series. Ako si Luis Lim. At ako naman si Anea Mendoza. Kami ang inyong mga host para sa SS Series ng buwan na ito. Nasasabik na ba kayong malaman ang mga nangyari sa buwan na ito? Ikaw ba, Anea? Oo naman, Luis. Ano nga ba ang naging ganap natin para sa buwan na ito? Bukod sa pagbubukas eskwela nating mga mag-aaral, maraming iba't ibang kaganapan ang nangyari para sa buwan ng Agosto. Buwan ng Wika. Dito naganap ang House Fellowship Event, Pasinaya, at Campise. Sabik na ako, Luis. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Tara na't magbalik tanaw. Sa pagbubukas ng eskwela, ating tinanggap ang bagong mga miyembro ng bawat tahanan sa pamamagitan ng ating sariling House Fellowship. Sa House Fellowship ay nabigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral mula sa baitang 7 upang makita at masilayan ang maaaring mangyari sa kanilang pagsisimula sa sistemang ito. Naganap ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga piling mag-aaral mula sa baitang 12 ng iba't ibang tahanan. Susunod naman ang pasinaya para sa buwan ng wika. Dito opisyal na nagbukas ang Araw ng Pilipino at ang ating kapwa mag-aaral ay pinakita ang kanilang talento sa iba't ibang sining. Ito na nga ang Campise. Ang Araw ng Campise ay puno ng saya at iba't ibang mga gawain. Pero teka, Anea, ano nga ba ang ibig sabihin ng Campise? Naku, Luis, ilang taon ka na sa Siton, hindi mo pa rin alam ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng Campise ay kamayan at pestahan sa Siton. Oo nga pala. Tama. Nagkaroon tayo ng misa upang panimula sa pagdiriwang. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng pagpaparada ang mga mag-aaral upang ipakita ang kanila nagagandahan ng mga kasuotan, ang pananamit na ipinapakita ang ating kulturang Pilipino. Kasabay ng Campise ang panunumpa na isinagawa ng Alumni Association, Grade School Council, Supreme Student Council at ang Family Council sa paghirang sa kani-kanilang posisyon. Nagkaroon rin ng awarding sa iba't ibang patimpalak na isinagawa. Siyempre, di mawawala ang ating kamayan at pistahan na siyang ibig sabihin ng Campise. Pagkatapos ng mga aktibidad ay nagkaroon na ang mga mag-aaral ng pagkakataon upang magsalo-salo at magdiriwang. Grabe! Sobrang dami palang kaganapan sa buwan ng Agosto. Kahit na kababalik pa lamang natin sa ating mga klase. Ngayon naman ay dumako tayo sa susunod na gawain para sa vlog na ito. Ready ka na ba, Anea? Ang ating pinakahihintay. Ito na nga ang Q&A portion. Tara at libutin ang paaralan at maghanap ng mga mag-aaral na maaaring sumagot sa ating mga katanungan. Tara, Luis! Magandang araw po mga ate. Ayun, kamusta na po kayo? Okay lang po. Medyo malungkot kasi hindi po natuloy yung mga laro sa game po sa baba kasi basa. Saya lang talaga, lalo na pagkampise kasi parang nagsasalo-salo tayong lahat, lalo na sa Setonian. Okay naman po, busog na busog dahil sarami ng pagkain. Ang dami pagkain, lahat may dala-dala. Ano po mga pangalan niyo po muna? Chelsea Horolan. Gayong Cho. Ashley Talavera po. Ako po si Chuchay. Hello po ate Chuchay. Ako si Tushi Chan Uy. Ako po si Marius Premediles, galing ako sa baitang 12 STEM A and I'm representing the House of San Pedro Calungsod. Ayan. So, maaari po ba kayong matanong, kuya? Sige. So, ang tanong po natin ngayon ay, alin sa mga larong Pinoy ang inyong pinaka nagustuhan? Yung pahabaan po. Bakit po? Kasi kailangan mo mag-hubad. Kailangan mo isipin kung ano pwede mong idugtong. Idagdag doon sa pila. Kasi lang tanong lang po, ano sa tingin niyo po ang kahalagahan ng mga larong ito sa ating mga Pilipino? Since yung virtues natin as Filipinos, nagbabayanihan tayo lagi, so yun, nagti-teamwork tayo to figure out kung paano natin pahahabain yung pila and parang, since nakakapanik din, masaya din siya. As inaano din yung creativity natin ng mga Pilipino since, ayun nga, ayun. Yung, ano yung tawag ganun? Ayun, luksong tinek. Yung luksong tinek kasi masaya siya manood tsaka maaasar mo yung mga ibang grade level. Siyempre yung luksong tinik kasi nanalo kami. Tapos yung Chinese garter, nanalo din kami doon. Tapos
yung Kalamansi Relay, nanalo din kami. Galing naman ang section nyo, kuya. Ang daming napalanuhan. May iba pa ba kayong mga palarong Pinoy na gusto salihan ngayong araw? Sana madagdag yung dampa, yung ketchup, pati yung taya-tayaan na lang din. Sige. Sige, kuya. Thank you, kuya. Maraming salamat. Ano ang paborito mong Pilipino pagkain at bakit? Ayoko ba? Sinigang kasi maasim. Adobo po kasi ito po yung niluto po ng nanay ko po palagi para sa Probably sisig kasi masarap po siya kahit anong ilagay mo po. Tapos marami pong versions ng sisig. Tapos ayun, masarap lang po siya. So ayun. Ano pong mga larong Pinoy ang iyong alam o hilig laruin? Ang hilig ko talaga laruin ever since nung bata pa ako is yung CQ base talaga. Hilig ko siya dati kasi grabe talaga ako tumakbo, makipaggala sa mga tao, makipag-socialize. Gusto ko talaga yun kasi maganda yung childhood ko kasi lagi ako nasusugatan, ganun. Kaya ayun, yun yung isa sa mga pinakahilig ko na laruin, CQ base. Maaari po bang matanong kung paano nyo po nilalaro yung CQ base po? Nalaro siya, di ko lang alam kung gaano karami kung ilang players. Pero basically, dalawang base siya. Tapos team kayo, taya-tayaan. Tapos kung mataya ka man, dapat itatouch mo yung sarili mo sa enemy base. So basically, magiging chain kayo. Tapos pag nahawakan yung pinakadulo, lahat kayo ligtas. Ano ang iyong pinaka-inabangan para sa buwan ng Agosto? Siyempre, ang kampise, lalo na yung parada ng lahi. Halata naman sa suot ko ngayon, di ba? Yun lang. Para sa akin, isimula po ng mga klase since na-miss ko na rin po yung mga friends ko po. Ako rin, oh my God, pareho din pala tayo. Siguro the Filipino food kasi sobrang sarap. Kampise. Siguro po yung larong Pinoy po. Palarong Pinoy Yes. po. Grabe, Luis. Bagaman lahat ay nagsisimula pa lamang, talagang ang bawat isa ay aktibo na sa kani-kanilang mga kaganapan. Tama ka dyan. Dahil dyan, dito na nagtatapos ang buwan ng Agosto. Patuloy nating mahalin at pahalagahan ang wikang atin, wikang Filipino. Paalam si Tonyans. Maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na buwan.